5 minuto po makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa mga balitang kailangan mong malaman, unang-una sa mga balita, RH Rapido Hataw Balita mula sa MBC Radio News Center Manila. RH Rapido Hataw Balita sa mga balitang pambansa, lokal, internasyonal at iba pa. RH Rapido Hataw Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Araw ng Sabado, 7 sa buwan ng Pebrero 2026, sa ulo ng ating mga balita. Low pressure area na dating bagyong Basyang, tuluyan ng nalusaw, pero bilang ng mga nasawi umakyat sa 8. Higit 2,700 pasahero stranded pa rin sa mga pantalan dahil sa bagyong Basyang. Vice President Sara Duterte tinawag na walang kredibilidad at walang ebidensya ang inihaing o inendorsong impeachment complaint ng Akbayan laban sa kanya. DILG binigyan ng hanggang 2 buwan ng mga LGU para tanggalin ang mga EPAL posters. Taas presyo sa mga produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo. At 18 anyos na babaeng volleyball player hinalay at pinatay ng mismong tiyuhin. Sospek sumuko at umamin sa krimen na nagawa sa Kalinog, Iloilo. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Yan po muli ang ulo ng ating mga balita ngayong 7 sa buwan ng Pebrero 2026. Live na napapakinggan mula sa 666 kHz sa Metro at Mega Manila, gayon din ho sa 18 relay stations ng DZRH nationwide mula DZRH 990 kHz Lawag, DZRH Zamboanga at gayon din ho sa DZRH News sa Facebook via live streaming at DZRH News Television YouTube channel. Ang inyo pong lingkod sa pagbabalita sa ngalan ng aking partner na si Jackie Resho. Ito po si Yuel Reyes. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. RH Weather News. Tuluyan na nga hong nalusaw ang dating bagyong Basyang, pero bago yan ay naging LPA muna. Makibalita muna tayo kung makararanas pa ba tayo ng mga pagulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasama na natin si Sir Dan Villamil ng DOST Pag-asa. Sir Dan, magandang tanghali. Yes, magandang tanghali po Sir Yuel at sa ating mga taga-subaybay sa DZRH. So ayun nga po, nalusaw na nga itong itong low pressure area na dating si Basyang. Gayon po man, dahil sa epekto ng shear line, makakaranas pa rin tayo ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region at mga lalawigan ng Aurora, Northern and Eastern Samar. Kaya sa mga lugar na ito, especially dito sa mga areas ng Palawan, maganda pa rin po tayo at maging alerto sa mga banta ng flooding at landslides, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawari na ating inaasahan, may tsansa pa rin tayo ng localized thunderstorms sa nalalabing bahagi ng Visayas at buong Mindanao at tsansa naman ng light rains ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Luzon. Sa kalagayan ng ating karagatan, as of 11 a.m. may nakataas po tayong gale warning sa seaboards ng extreme northern Luzon, particular dito sa May Batanes, kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa lugar na ito, huwag po muna tayong pumalaot dahil makakaranas tayo ng maalong karagatan na dulot ng hanging amihan. Sir Yuel?
Aliwala na po tayong binabantayang LPA sa loob at labas ng bansa? Yes po. So sa ngayon, ever since lusaw na itong low pressure area na dating si Basyang, wala po tayong monitor na LPA sa vicinity po ng ating PAR. Last na lang Sir Dan, ilan pang bagyo yung inaasahan nating mamumuo ngayong February? Well, yung initial projection po natin for February ay 0 to 1, no? So nakaisa na po tayo. So kumbaga na po extreme. So less likely naman na po tayong magkaroon pa ng bagyo for this month. Alright, maraming salamat Sir Dan, magandang tanghali. Thank you po and magandang tanghali po sa inyo. Dan Villamil ng DOST Pag-asa. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balita. Sa detalye ng mga balita, alas 12 Gs ng tanghali, umakyat na sa 8 ang bilang ng mga patay sa pananalasa ng bagyong Basyang. Base sa report ng Office of Civil Defense, kabilang sa mga namatay ay isang pamilya mula sa Cagayan de Oro matapos matabunan ng landslide ang kanilang itinatayong bahay. Patay naman ang 2 mag-asawa pati ang kanilang 2 anak, habang sugatan ang 2 iba pa. Samantala, ayon sa report ng Pag-asa, kaninang alas 2 ng umaga o ngayong alas 8 ng umaga ay tuluyan ng nalusaw ang bagyong Basyang. At wala na ring binabantayang anumang sama ng panahon sa loob at labas ng bansa. Samantala, nakaranas ng matinding pagbaha ang ilang lugar sa Agusan del Norte dahil sa malalakas na ulan dala ng dating bagyong Basyang. Dahil dito apektado ang ilang paaralan kabilang ang Remedios T. Romualdez Central Elementary School at Panaytayon Elementary School na aabot hanggang tuhod ng tubig baha. Apektado rin ang lahat ng 8 barangay sa bayan, pati ang mga palayan na hindi pa naaani at gayon din sa sementeryo. Ayon sa lokal na pamahalaan, isa sa mga sanhi ng pagbaha ang baradong drainage system at pag-apaw ng Agay River. Samantala, 54 na residente sa Bayugan 3 sa Rosario, Agusan del Sur ang inilikas. Hindi pa rin madaanan ng ilang bahagi ng kalsada sa Iligan City matapos matabunan ng landslide epekto na nagdaang bagyong Basyang. Sa abiso ng DPWH Northern Mindanao, pansamantalang isasara ang Tubod Bridge 1 sa Barangay Tubod, Iligan City. Hindi madadaanan ng anumang uri ng sasakyan ang nasabing kalsada dahil sa isinasagawang declogging ng mga kanal at daluyan ng tubig at road clearing operations. Pinapayuhan naman ng mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta sa Iligan City Diversion Road at Tambakan Bridge. Alas 12:13, isinailalim sa state of calamity ang pamahalaang lungsod ng Iligan o Iligan City dahil pa rin sa pinsalang iniwan ng tropical o ng nagdaang bagyong Basyang. Layo ng deklarasyon na agarang magamit ang Calamity Fund para sa relief operations at pagsasaayos ng mga nasirang pasilidad kasunod ng malawakang pagbaha, landslide at pinsala sa mga infrastruktura. Nauna nang ipinatupad ang suspensyon ng klase at trabaho sa lungsod. Sa pinakahuling ulat, 3 ang nasawi sa Iligan City. Ugnay pa rin ng nagdaang bagyong Basyang, stranded pa rin ang aabot sa 2,700 pasahero sa iba't ibang pantalan sa buong bansa. Batay sa monitoring ng Philippine Coast Guard mula alas 4 ng umaga hanggang alas 8 ngayong February 7, 2,739 na pasahero, driver at cargo helpers ang na-stranded. Kasama ang 786 na rolling cargos, 22 sasakyang pandagat at 4 na motor bangka. Samantala, 59 na barko naman ang pansamantalang nagsilong bilang pag-iingat laban sa epekto ng malakas na hangin at alon. Base sa ulat ng PCG, bumaba na ang bilang ng mga stranded mula sa higit 7,400 pasahero na naitala mula hating gabi kagabi. Naibalik naman ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang transmission services na naapektuhan na nagdaang bagyong Basyang. Sa abiso ng NGCP, fully restored na ang Placid Madrid 69 kV line. Ito ang transmission line na nagseserbisyo sa Surigao del Norte Electric Cooperative at Surigao del Sur Electric Cooperative. Pagtitiyak ng NGCP ang lahat ng kanilang transmission lines at facilities ay balik normal na ang operasyon matapos ang bagyong Basyang.
Samantala, iba pa hong mga balita ukol sa update sa Bagyong Basyang ay ating babalikan maya-maya lamang. May makakausap po tayo mula sa Office of Civil Defense sa iba pang mga balita. RH Balita. Balita. Tinawag naman ni Vice President Sara Duterte na walang basihan ng impeachment complaint na inendorso ng grupong Akbayan laban sa kaniya. Ayon kay VP Duterte, wala itong kalakip na ebidensya para patunayan ang mga paratang laban sa kaniya. Git ng Vice Presidente, matagal na umanong ginagamit ang impeachment bilang tugon ng kanyang mga kritiko matapos ang kanyang pag-alis sa gabinete. Dagdag pa niya, walang kredibilidad ng Akbayan na mag-endorso ng impeachment at iginiit na may malinaw na pampulitikang motibo ang hakbang ng grupo. Sa huli, nanawagan si Vice President Duterte na huwag abusuhin ang proseso ng impeachment at igalang ito bilang mekanismo ng hustisya at pananagutan. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong Akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan, pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Kaugnay niyan, naipadala na sa tanggapan ni House Speaker Faustino Boji D. III ang dalawang impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil, ito'y matapos nilang matanggap at beripikahin ang naturang mga reklamo ay ifinorward na nila mga ito sa opisina ng DD. Git ni Garafil, ang unang verified impeachment complaint ay inihain ng mga miyembro ng Makabayan Coalition at inendorso ni na Representative Antonio Tino ng ACTA Party List, Sara Elago ng Gabriela Women's Party at Rene Co ng Kabataan. Ang ikalawang reklamo naman ay inihain ng mga civil society group at inendorso ni na Party List Representative Laila De Lima at Percy Sendanya. Samantala, tinawag naman ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na distraction at isang political move lamang ang impeachment complaint laban sa kanya kaya't hindi ito nagtagumpay. Git ng Pangulo, wala itong sapat na basehan kaya't hindi na umusad matapos ideklara ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaints laban sa kanya na insufficient in substance o walang sustansya. Inamin din ng Presidente na hindi siya masyadong nag-alala sa mga reklamo sa kanya dahil wala itong real grounds para sa impeachment. Alas 12:17 ho ng tanghali, babalikan natin ang ilan pang mga balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din dito ho sa nabanggit natin kanina na update, ilan na ba ang mga apektado? May mga nasa evacuation centers pa ba? Dulot ho ng pananalasa ng Bagyong Basyang. At ito ho, 18 anyos ho na babae ang pasintabi ho sa mga nanananghalian ngayon at sensitibo ho ito dahil hinalay at pinatay inamin ng mismong sospek na tsuhin pa ng biktima. Lahat ho nang yan ay babalikan natin dito pa rin sa RH Balita sa Tanghali. Inyo pa rin pong nakakasama sa pangalan ng aking partner na si Jackie Resio. Ito po si Yuel Reyes. Yuel Reyes. Jackie Resio sa RH Balita. Balita. Alas 12:18. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits
exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Balita. Balik-balita ho tayo ngayong paring araw ng Sabado, Pebrero 7, 2026. Inyo pa rin pong nakakasama sa pangalan ni Jackie Resho na nagpapagaling ho ngayon sa mga naghahanap. Ito po si Yuel Reyes, alas 12:25 ng tanghali. Sa iba pa mga balita, may hanggang 2 buwan ng mga local government unit para alisin ang mga pangalan at larawan o anumang promotional materials ng mga politiko sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, posibleng abuti ng 6 hanggang 8 linggo ang mga LGU bago tuluyang mabaklas lahat ng EPAL signs sa mga government property. Batay sa kalusugan o kautusan na inilabas ng DILG noong Enero 31, obligado ang mga LGU na ipatupad ang anti-EPAL policy para masigurong wala ng mga pangalan o muka ng local officials o DILG personnel ang makikitang nakabalandra sa mga proyekto ng pamahalaan. Babala ni Remulla ang sinumang opisyal na hindi susunod dito ay maharap sa administrative charges, kabilang na ang posibleng suspensyon. Gitnang kalihim, maaari ring magsumbong ang publiko sa pamamagitan ng pagsumite ng mga larawan ng EPAL signs sa DILG website o di kaya ay pag-post sa social media. Inatasan naman ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang buong hanay na alisin ang mga signage at anumang materials sa mga proyekto ng pamahalaan na may mga pangalan o muka ng politiko. Ayon kay Nartates, ang mga government project ay para sa publiko at hindi dapat pinagmumukhang sariling pag-aari ng mga nasa posisyon. Kitang PNP Chief, ipinagutos niya sa lahat ng PNP offices at units na pairalin ang naturang direktiba, partikular sa kanilang areas of responsibility. Tugon ito sa inilabas na kautusan ng DILG na nag-uubliga sa mga tanggapan nito at LGUs na tiyaking borado na ang lahat ng pangalan o larawan ng mga public official sa mga proyektong pinondohan ng taong bayan. Balita. Samantala naman ho, 8 focus crimes o yun hong mga tinututukang krimen sa Quezon City. Tulad ng rape, ano pa ba? Bumabaraw ho ayon sa QCPD. Alamin natin ang detalye mula kay RH23 Edwin Duque. Edwin. Tama, Yuel, inulat kanina ng Quezon City Police District ni Director Brigadier General Randy Glenn Selbo ang makabulang pagbaba umano ng 8 focus crime dito sa Quezon City na may pagbabawas halos 71 insidente o 35.50% ang ibinaba ng crimes. Ayon sa opisyal, mula January 1 to 31 at 2025 ay nakapagtala ang Quezon City Police District ng 200 insidente sa 8 nakatutok na krimen tulad ng murder, homicide, physical injuries, rape, robbery, death, car death at motorcycle death. Sa parehong panahon niyan, itong 2026, 129 na lamang yung insidente na naitala na nagpapakita lamang ito ng pagbaba ng halos 71% o kaso. Ang crime solution niya, efficient, ay umunlad sa 80.45% na nagpapakita ng epektibong pagtugon ng pulisya at paglutas sa mga kaso nitong taon. Sa mga nakatutok umano na krimen, ang pagnanakaw ay nakapagtala ng pinakamalaking pagbaba at bumaba mula sa 102 kaso hanggang ngayon ay 68 na lamang yung pagbaba at katumbas ng 34% ng insidente o 33.33%. Samantalang bumaba naman ang karnaping ng mga motorsiklo mula 25 kaso hanggang 11 na bumaba ito ng 14 insidente na lamang o katumbas ng 0 o 56%. Ang mga resulta nito ay nagpapakita umano ng pagiging epektibo ng tuloy-tuloy na operasyon ng pulisya. Ito yung mga regular na pagpapatrolya, pagpapatupad na hinihimok dito yung mga intelligence at malalakas na makipagtulungan sa komunidad. Respondo 3, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin Duque. Samantala,
Mahigit 14 na milyong pisong halaga ng ilegal na drogang itinago sa 40 abandonadong parsel ang naharang ng mga otoridad sa Central Mail Exchange Center o CMEC sa Pasay. Nadiskubre ang kontrabando sa K9 paneling ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at manual inspection ng Bureau of Customs o BOC. Katumbas ito ng halos 1,000 gramo ng tuyong dahon na hinihinalang marijuana. Sa inisyal na investigasyon mula sa Amerika ang mga kontrabando at may delivery address sa iba't ibang lokasyon sa bansa. Itinurn over na sa PDEA National Headquarters sa mga nakumpiskang parcel para sa investigasyon at case build-up. Samantala, bad news sa mga motorista. Taliwas ho sa inaasahang dagdag bawas, asahan na ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng oil industry sources, posibleng tumaas ng 80 sentimo hanggang piso ang kada litro ng diesel habang 40 sentimo hanggang 60 sentimo sa gasolina. Posible namang maglaro sa 40 hanggang 60 sentimo ang dagdag presyo sa kada litro ng kerosene. Sa Lunes, malalaman ang final oil price adjustment na karaniwang ipinatutupad tuwing araw ng Martes sa Pilipinas. Babalikan ho natin ang ilan pang mga balita at update. Tukol pa rin ho sa epekto nitong nagdaang bagyong Basyang na tuluyan ng ahong nalusaw kaninang umaga ayon sa Pag-asa. At syempre mga reports sa probinsya. Oras ho natin alas 12:31. Ang